Magbabasa na naman po tayo ulit sa Mateo 5. Tungkol ito sa mapalad. Sermon sa bundok. Mateo 5:1 hanggang 12. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Sa mapalad na yung mga aba na wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makasama sa kanyang kaharian. Mapalad yung may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Dito mapapalad to. Kaya ganun. Diretso tayo sa 12:13. Mateo 5:1-16. Kayo'y asin ng sanlibutan. Kung nawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Kaya yung asin,
Pag nawala na ng alat, di ba, hindi na natin, wala ng lasa, di ba? Gayon din tayo, pag hindi tayo nananatili sa Diyos, mawawalan din tayo ng ng tawag nito, matitinag din tayo kung hindi tayo patuloy na tumatawag sa Diyos at nakakabit sa puno, kasi si Kristo ang puno, tayo ang mga sangai. Kaya kailangan patuloy tayong nakakabit sa puno upang hindi tayo matitinag sa bandang huli. Kasi ang kalabang dyablo ay parang liyong umuungal, naghahanap ng kanyang masisila. Pero ang sabi naman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ko naman hahayaan na aking lingkod ay mapahamak, di rin magdurusa kahit ipagsakdal. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na ang ginawa natin sanggalang sa ating buhay ay totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang makakatarok sa pag-iisip ng Diyos. Highly integrity God, powerful God talaga sila. Kaya ganun. Kaya basahin natin ha. Nung una binasa natin yung Matthew City. Matthew City 1 hanggang 23. Tapos ngayon naman Matthew 5:1 hanggang 16. Pupunta na naman tayo sa awit. Basahin natin yung awit. Basahin natin yung awit. Sana mayroong kayo natutunan sa Matthew City 1 hanggang 23 at saka Matthew 5:1 hanggang 16.